Pilipinas, isang bansang sagana sa kultura, likas na yaman, at higit sa lahat, sa mamamayan. Sa bawat sulok ng ating bansa, makikita ang sipag at tiyaga ng mga Pilipino. Mga taong patuloy na lumalaban para sa pamilya at kinabukasan. Ngunit sa likod ng masisiglang tanawin at abalang paligid, may mga isyong hindi maikakaila. Mga isyong bumabagabag sa pang-araw-araw na pamumuhay. Naglalatag ng mabigat na hamon at nag-udyok sa atin na magtanong. Para kanino nga ba ang pag-unlad na ito? Sa pamamagitan ng pagsusuri, titignan natin sa mas malalim na paraan ang mga isyong kinakaharap ng bawat Pilipino. Mula sa lansangan hanggang sa ating mga tahanan, sisilipin natin ang mga polisyang may layuning magdala ng kaunlaran. Ngunit iiwan din ang tanong kung sino nga ba talaga ang nakikinabang. Bahagi ng programa ng pamahalaang Duterte ang modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan sa ilalim ng Omnibus Franchising Guidelines o OFG. Ayon sa pamahalaan, layunin nitong gawing ligtas, mas malinis at epesyente ang sistema ng transportasyon sa bansa. Sa ilalim ng programang ito, kinakailangan palitan ang mga lumang jeepney ng mga modernong sasakyang sumusunod sa emission standards at mas makabagong teknolohiya. Ayun po. Good morning po. Ano po pangalan po natin? Nomer, Ayun, hi Kuya Nomer. Bali po ang una po natin tanong, gaano po kayo katagal nagmamaneho ng jeepney? 16 16 years po. 16 years na po. Pangalawang question naman po natin, sa kasalukuyan, magkano po ang karaniwang kinikita nyo kada araw? Depende. Depende depende sa takbo, sa biyahe. Pero kadalasan po, magkano po yung kinikita nyo? Maganda na pagka mga nakikita rin. 800, 1,000, yun, maganda na yun. At ay ikatlong tanong naman po, sapat po ba ang kinikita nyo para sa pangangailangan ng inyong pamilya? Kapus. Paano nyo po nasabing kapos siya? Gaya ko, ilan yun? Apat na nag-aaral. Yung baho yun, mga bugong panong. Bahong pat. Kaya naman sa 800. Ang tanong naman po, ang last question po natin, ano po ang kalagayan ng jeep ninyo? Ano pong model ito or tanong? Tapos kung ano po yung maintenance, tas kumpara sa mga bago, ano po yung pinagkaiba ng gastusin? At panatili po ng kagandahan po ng jeep ninyo? Wala, ganun pa rin. Mas maganda pa ka ganito kaysa sa modern eh. Mas maano ang modern. Matawa, ito makikita mo ngayon mga balita sa balita. Mga natirik, mga nagano. Kahit ganitong pwede na ito. Kahit tsaka dapat ito naman talagang inaano nila. Yung talagang pinatangkin nila talagang jeep natin na Okay po. Yun lang po, maraming salamat po. Boss, ano pangalan niyo, boss? Edwin Garcia. Sa pagdadrive niyo po, naroon na po kayo katagal nagmamaneho ng keeping mic po. Nasa 16 years. So, sa araw-araw po, magkano po yung kinikita niyo? Depende. Pagka tinatamad, So, depende din pala sa oras yun tayo. oo, katulad ngayon, kung pagka pila ko, titry na ako. Bukas, sa pagkasin ako, pagka katulong mo ako, puro palauna na. Pero may, sa, yun nga po, sa sinasabi yung oras, nabilang niyo na po ba kung may nabilang niyo na po ba kung magkano yung kita niyo kung mahina o malakas po?
ilang oras yun? Hanggang alauna oras din. Tanong ko naman po kung sapat po ba yung kinikita nyo para sa pangangailangan ng inyong pamilya? Kasi ang akin, ang ginagastosan ko, mga manok. Hindi ako nag-i-invest sa business ko. Bago meron pa akong allowance sa anak ko. Kaya sapat na sa aking mga manok. So, ano po yung parang pinakamalaking hamon or challenge na kinahaharap niyo po sa pang-araw-araw na pagmamahay? Puyat lang. Buyat lang po talaga. Sa last question po, anong kalagayan ng inyong jeepney po? Model, taon, pati yung maintenance nyo po. Kumpara sa bago, ano ang pinagkaiba sa gastusin at pagpapanatili nito? Eh dyan ako hindi makakapag-comment kasi meron din ako darating na unit na motor. Kaya mahirap mag-comment, di ba? Pero sa Sabi ko bago next year meron na akong motor. modern jeepney na po yun. Oo. So yung jeepney niyo po ngayon, magkano po yung parang maintenance niyo? Dito, Oil lang po ba, gano'n? oo. Kasi isang taon na, hindi pa ako makulit lang pa yung mga tubig lang. Pan-daily pa po yun. Hindi naman daily. Kasi weekly. Thank you po, sir. Thank you, boss. Okay na yun. Ngunit ang programang ito na nag-aalis sa mga lumang jeep ay tinututulan ng maliliit na operator at driver. Bakit? Dahil hindi nila kakayahin ang halaga. Ang sistema ng pagpapautang ay nangangailangan ng down payment at may boundary system na aabot sa 800 pesos kada araw sa loob ng 7 na taon na may 6% interest taon-taon. Ang karagdagang babayaran ay aabot sa 588,000 hanggang 672,000 pesos sa kasalukuyan pa lamang. Nahihirapan na ang mga driver sa arawang boundary. Kung hindi makakapagpautang ang maliliit na operator at tsuper, mawawalan sila ng kabuhayan. Ito ay bunso ng isang antay-mahirap na sistema at mayroong agam-agam sa benepisyo. Ayon sa pag-aaral, 12.5% ang tipid sa gasolina, taliwas sa 43% na pagpapalagay ng DOTR. Mas masakit pa rito, asahan ang pagtaas ng pamasahe dahil sa pagsasapribado ng mass transport. Tunay nga na isang kayamanan ng bansa ang mga mamamayan nito. Nasa kanila nakasalalay ang pag-asa upang umunlad at maging buhay ang isang bayan. Ngunit, kung lubos namang dadami ang mamamayan, makabubuti ba ito para sa bansa? Halina't alamin natin ang maaaring maging epekto ng paglobo ng populasyon sa ating bansa. Ating nang suriin, alamin at usisain kung ito ba ay boon or pain. Batay sa huling census noong 2015, mayroong 101 milyong Pilipino at pang-12 ang Pilipinas sa may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. At tinataya sa taong 2030, maaaring umabot sa bilang na 128 milyon ang kabuuang populasyon ng bansa. Nakabatay ito sa 1.7% na pagtaas bilang ng tao bawat taon. At sa pagtaas ng populasyon, may mga isyu itong kaakibat. Isa na dito ang di pantay na distribusyon. Sa bansa, ang may pinakamaraming populasyon sa 18 rehiyon ay ang NCR na may 12.9 milyon, Gitnang Luzon na may 11.2 milyon at sa Calabarzon na 14.4 milyon. Bagamat katamtaman ang karaniwang populasyon density ng bansa na humigit kumulang 308 katao kada kilometro kwadrado. Labis na masiksik ang NCR na may tinatayang 20,000 katao sa parehong sukat ng lupa. Samantalang, mas maluwag ang Mimaropa na may humigit kumulang 100 katao kada kilometro kwadrado. Bukod pa rito, ang mataas na populasyon sa mga urban na lugar ay nagdudulot ng pagdami ng informal settling
kung saan may mga komunidad na umuusbong sa pribado at papublikong lupa dahil sa kakulangan ng espasyo. At humahantong din ito sa kakulangan ng sapat na trabaho o pagkakakitaan. So, may I ask for your name po? I am Daider Kael Montes po. So, ang question ko po ay, paano naka-apekto sa inyo ang dami ng populasyon dito? Sa Philippines po. Yes po. So, yung effect po ng overpopulation sa amin here sa Philippines is, I think mabibreakdown ko into three. Firstly is traffic, since alam naman po natin kung gaano kahirap yung traffic, especially kapag marami na yung mga vehicles, and yung vehicles na rin yun is factor na rin yun ng overpopulated na population natin sa Philippines. Second naman is scarcity of resources. So, habang dumadami yung mga tao, nagkakaroon ng kakulangan sa pangangailangan and nahihirapan na ma-maximize yung naibibigay ng government and yung mga resources na meron sila. And next naman is yung economic imbalance. So, nasabi ko na nga na nagkakaroon ng problem sa resources. So, yung economic rate natin is the more na mas nagkakaroon ng needs sa resources yung mga tao is mas tumataas yung bilihin at pangangailangan nila. So, ayun. Salamat po sa pagsagot ng aming question. Thank you po. Yan po. Nandito po tayo para interviewin po si ate. Ate, ano po pangalan niya? Joy po, Joy Tatano. Salamat po. Ate Joy, paano po nakaka-apekto sa inyo yung pagdami ng populasyon po rito sa Indang? Pagdami po ng populasyon, syempre po, mas dumadami, mas maraming kumakalat po na sakit. Mga sakit po, iba't ibang sakit. Hindi na rin po nabibilang yung sapat na pangangailangan ng mga tao. Maraming salamat po Ate Joy. Ayun lamang po. Paano po nakaka-apekto sa inyo ang pagdami ng populasyon dito? Nakaka-apekto yung pagdami ng populasyon sa atin dahil sa akin dahil nahihirapan akong makahanap ng maayos na trabaho at edukasyon sa atin, at katulad din ng pangkalusugan natin, mas nakakahirap kasi dumadami nga sa atin ng mga tao. Yun lang ang sabi ko. Sige po, salamat po. Ayon sa census ng 2010, ang populasyon ay binubuo ng 50.4% na lalaki at 49.6% na babae. Kitang-kita ang pagiging bata ng populasyon base sa mga sumusunod na datos. Number 1, 33.3% ay 14 years old pababa. Number 2, 52.9% ay 24 years old pababa. Number 3, 61.9% ay 29 years old pababa. Number 4, 0.7% lamang ang higit sa 80 years old. Isa itong malaking responsibilidad, kailangan mapaghandaan ito ng Estado upang mabigyan ng kalidad na edukasyon, serbisyong kalusugan at trabaho ang mga mamamayan. Sa kabilang banda, ang mga malaking bilang na ito ay maaari maging produktibong mamamayan na mag-aambag sa pag-unlad ng bansa basta't maipagkakaloob sa kanila ang mga nasabing batayang serbisyo. Isa ang Pilipinas sa pinakamataas na adult literacy rate sa Asia na may 96.6%. Bahagyang mas mababa lamang sa Singapore na 96.8% at Brunei na 96.7%. At mas mataas kumpara sa Thailand, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Laos at Cambodia. Sa Functional Literacy and Mass Media Survey, ang pinakamataas ay ang NCR na 95.3%. Sumunod ang Calabarzon na 95% at Northern Mindanao na 92.1%. Ang pinakamababa ay ARMM na 72.1%. Naitala sa CHED ang 3,548,562 bilang ng mga nagsipagtapos sa kolehiyo mula 2010 hanggang 2016, kung saan noong 2016 ay 692,602 ang nagtapos sa iba't ibang larangan tulad ng IT, business at engineering. Marami rin ang nagtapos sa mga kursong vocational na may napakataas na antas na kasanayan ayon sa kanilang pinag-aralan. Ngunit sa kabila ng mataas ang antas ng
kaalaman ng mga Pilipino, marami pa rin ang walang trabaho dahil sa job mismatch sa pagitan ng mga nagtapos at pangangailangan ng industriya. Ang hindi sapat ng bilang ng mga trabaho para sa mga graduate ay nagtulak sa marami ng mga ibang bansa. So, hi ate, may I ask for your name po? Ako po si Michelle Genoche. From? GDS Bali. Ang aming question for today ay, mas pipiliin mo bang magtrabaho sa Pilipinas o sa ibang bansa at bakit? For me po, pipiliin ko pong magtrabaho sa ibang bansa. Pipiliin ko na lang pong magtrabaho sa ibang bansa kasi mas malaki po yung opportunity na binibigay po nito. Para sa akin po, mas maraming opportunity po mag-o-offer para sa akin. And also, mas malaki po yung sahod na mabibigay sa akin. Siguro, practicality na lang din po dahil dito po sa Pilipinas, maraming opportunity po yung masasayang dahil hindi lang naman po edukasyon yung tinitingnan nila. Also yung experiences. Ayun na po. Thank you po sa pagsagot ng aming question.